Mainit na issue ng bayan ang pag-uusapan natin. Pinangalanan na nga ng nagpresentang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, si Atong Ang at dalawang iba pang mga mastermind umano sa pagkawala ng mga sabungero. Isa si Patidongan sa mga kinasuhan ng kasong kaugnay sa 34 na sabungerong naglahong parang bula matapos magsabong sa mga sabungang pagmamay-ari ni Ang. Itinanggi ni Atong Ang mga pahayag ni Dondon Patidongan na siya ang nasa likod ng hindi raw bababa sa 100 missing sabungeros. Kasabay niya, naghain din ng kampo ni Ang ng 5 reklamo laban kay Patidongan. Anong sinasabi ng batas tungkol dito? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagtestigo ng mga individual na maaaring sangkot din sa kaso? Unahin muna natin mga testigo o witness. In general muna, kailangan talaga ng mga witness sa isang kaso dahil sila ang mga magpapatunay na nangyari ang mga pangyayari sa mga pinag-uusapan nga sa isang kaso. So kung ang isang kaso ay tungkol sa pagpatay, kailangan ng testigo na may personal na kaalaman tungkol sa isang kaso. Halimbawa ng personal na kaalaman sa isang murder case, sasabihin ng witness na nakita niya mismo gamit ang sarili niyang mga mata na pinatay ni X si Y. Gamit ang personal senses ng isang tao, maaari niyang ipahayag o ikwento ito sa korte. Alam din niya dapat na susumpa siya bago magkwento na ang kikwento niya ay ang katotohanan at pawang katotohanan lamang at pag napatunayan nagsisinungaling siya, maaari din siyang kasuhan tulad ng perjury or incriminating innocent persons at siya naman ang makukulong. So dahil ang requirement ng batas ay personal knowledge or kaalaman lamang ang pwede, bawal at hindi bibigyan ng value ito ng korte kung ito ay tinatawag na hearsay lamang. Bawal ang chismis, walang personal knowledge, bawal ang testigo na ang sasabihin niya ay sabi ng kapitbahay na nakita niyang pinatay ni X si Y. Bawal yon. Ang solusyon dyan ay si kapitbahay dapat ang kunin para magkwento mismo sa korte. So ano ba ang requirements para masabing ang isang witness ay isang good witness? Siyempre dapat ay nailalahad niya ang kanyang testimonya ng malinaw at sana ay matatawag natin siyang credible witness. Ibig sabihin, kapani-paniwala, hindi paligoy-ligoy ang mga sagot, believable at logical ang mga kwento at hindi contradictory ang mga statements. Sabi nga nila, ang mga isda nahuhuli sa bibig. Madalas kung gumagawa lamang kasi ng kwento isang testigo, kapag na-cross-examine na siya, natataranta at kung ano-ano ang nasasabi, kaya't nahuhuli na nagsisinungaling pala. Importante din na may tinatawag na corroborating evidence. While importante ang testimonya niya, mas mabuti kung may supporting documents, mga litrato o video o testimonya ng ibang tao. Of course, kung may track record ng isang witness na sinungaling pala, o maraming kaso na nagpapakita na buktot ang katauhan o patong-patong ang criminal cases, ay talagang mababawasan or totally wala ang kanyang credibility. Sa tanong naman kung paano kung sangkot mismo sa kaso ang isang witness, halimbawa na nga, kung dati ay akusado ng murder tapos biglang kumakanta at tinuturo ang mga kasama, pwede ba ito? Pwede naman pero may proseso dyan at ang tawag dyan ay discharge ng isang akusado para maging state witness. Like any other witness, aaralan pa rin kung mukhang credible ang pagiging whistleblower nito. Maraming requirement din sa ilalim ng batas para maging state witness ang isang akusado dahil in exchange for his testimony ay hindi na siya makakasuhan. Immune na siya from suit. So malaki ang danger na magsinungaling siya laban sa ibang tao para lamang maka-escape siya sa kulong. So ano bang requirement na to? Una, hindi siya dapat ang most guilty. Diba? Hindi sinasabing dapat siya yung least guilty. Dapat lang hindi siya ang most guilty. Kasi unfair naman kung yung mastermind ang magtetestigo doon sa mga inutusan niya tapos sila lamang ang mananagot. Hindi pwede yon. Pangalawa, absolute necessity ng testimonya. Walang ibang direct evidence para matuloy ang kaso. Pero, pangatlong requirement, dapat may corroborating evidence. Ibang ebidensya na susuporta sa testimonya niya bilang state witness. At pang-apat, walang prior conviction ng crime involving moral turpitude. Kailangan final judgment, hindi pwedeng akusado lamang.
So disqualified ang isa na merong conviction, di siya pwedeng maging state witness na hindi mapaparusahan. So alam niyo na, basta't usaping batas, bibigyan po natin ng linaw dito. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.